Magkano nga ba ho ang sinasahod namin dito sa Taiwan bilang isang factory worker? Ako si Resh, OFW yung mangyan dito sa Taiwan. Huy, kala mo naman talaga. 6:50 na nga ho ng umaga niyan at gising na ang anak sa mayaman. Charis! Oras na nga po pala para magbanat ulit ng buto. Diyan nga ho mga kamangyan, sa labas ako ng room maliligo dahil ang CR namin dito ay public. Okay din naman ho dahil nakakarinig ng iba't ibang uri ng marites. Huy! Sabi nga ho ng isa yung kambing daw ho ng kapitbahay nila ay nanganak na aroy. Mas okay naman ho mga kamangyan dahil hindi namin na-istorbo yung ibang roommates. Fast forward na nga ho mga kamangyan at kailangan ko na dyan mag-blower. Yung charging station nga ho namin dito ay nasa labas kaya dito kami nag-charge at nag-blower. At wala ho kami kahit isang outlet sa loob ng room. Talagang dito ho naman ako hanga sa aming management dahil talaga namang safety first. Lagi ho nilang iniisip yung aming kaligtasan. Pero kapag ikaw ho ay sinaktan ng iyong kapuyatan diyan, idigay wala akong ligtas, aroy. Nagmamadali na nga ho ako diyan pero kailangan pa din mag-skincare. Ito nga ho mga kamangyan sa room ay bali pito kami pero hindi naman kami medyo sardinas, nakakatambling pa naman, aroy. Alas 8 nga po pala ng umaga ang pasok ko hanggang alas 8 ng gabi. Bali 12 hours ho yun at araw-araw ganun yung schedule ko. 6 years na nga po pala ako dito sa Taiwan at 6 years na din akong pang umaga. 6 years na din ho ako nagtitiis at nagsasakripisyo na malayo sa pamilya. Huy, baka magkaiyakan pa tayo dito. Malapit nga lang po pala yung dorm namin sa company namin. Mga nasa 3 to 5 minutes kapag nakamotor gayon. 15 to 20 minutes naman ho kapag nilakad. At 2 hakbang naman ho kapag hinakbang pero yun ho ay hakbang ng higante ha. Huy. Pwede nga po pala kayong bumili ng motor dito sa Taiwan para may pang service pero hindi para ipagpalit si Mr. at si Mrs. Aroy. Nakamotor nga po pala ako kapag pumapasok para mas mabilis. Kaya mag-aral din ho kayo mag-drive para marunong kayong umatras kapag malapit na kayong ma-attach. Aba naman talaga eh. Pagkatapos nga ho mga kamangyan ng isang araw na biyahe, nakarating din ako din sa company. Huy. Siyempre charis lang, yun ay mga 3 minutes lang ho. Hindi ko nga ho nakasanayan na mag-almusal sa umaga. Pero kahit wala hong kain yan ho ay ganado magtrabaho dahil umaga pa lang iniisip ko na 10 kembot lang naman maya-maya ay uwian na. Limutan mo na mga kamangyan yung taong nanakit sa'yo pati yung kapitbahay mo pero wag lang itong pag-swipe ng card mo. Mga kamangyan, araw-araw nga ho may pa-red carpet aring company namin. Taray! Kailangan ho namin dyan magpalit ng tsinelas na pangloob. Yung locker nga po pala mga kamangyan, ang tsinelas namin dito ay 2 ang nagsishare. Third floor nga po pala mga kamangyan, yung department ko kaya for the climb sa hagdan araw-araw. May elevator naman ho kaso nga lang mahaba ang pila lalo na sa umaga. Yan nga po pala mga kamangyan, yung locker namin at medyo may kaguluhan kasi out na po ng mga night shift niyan. Yung CR naman ho namin ay katabi lang ng locker kaya mas pinili ko na lang na dito na lang mag-ayos. Yan nga po pala mga kamangyan, yung uniform ko, long sleeve na white saka makeup. Yung iba naman ho mga kamangyan ay naka-bunny suit at depende ho yun sa department at sa process mo. Sa process ko naman ho ay hindi naman kailangan. Oras na nga po pala para pumasok at magpakapagod. Huy, akala mo naman talaga. Dito nga ho mga kamangyan sa department namin ay kailangan mo mag-in kapag papasok ka na sa loob. Kaya kailangan ho i-swipe yung card kapag papasok at lalabas. Oras na nga po pala para magpanggap. Huy, walang gayon. Akala nyo hugay masarap ang buhay namin din sa abroad? Nagkakamali ho kayo. Masarap na masarap. Charis! Sa sobrang sarap nga ho ay tinay at kargador ang inabot din sa Taiwan. Aroy. Akala nyo hugay lalaki lang ang nabubuhat? Hindi. Kami ho'y maskulado din din. Aba naman talaga. At break time na nga po pala mga kamangyan. Sa umaga nga po pala mga kamangyan ay meron kaming 15 minutes break at yun yung tuwing alas 10. At dahil nga ako saglit lang naman ang break time, di na lang ako kumain sa locker. Syempre habang kumakain ako niyan, ikausap ko si mama sa Pinas at yun naman talaga ang hindi pwedeng mawala kapag break time. Fast forward na nga ako mga kamangyan ng 1,000 beses at talagang napakabilis nun. Lunch break na nga po pala mga kamangyan at oras na para kumain ng anak sa mayaman. Huy! Mayaman sa pagmamahal pero hindi sa kaliwat ka ng minamahal, aroy. Kayo'y nakarinig ng mayaman, akala nyo pera agad, walang gayon. Tayo ho ay mayaman na, pera na lang ang kulang. Paano gano'n man yun? Nasa rooftop nga po pala mga kamangyan yung aming kantin at kailangan mo mag-parachute para ikay makarating. Huy, walang gayon. Baka sabihin nyo, napakasosyal naman ng aming kantin at may pa-skyline pig yun fly, paroy. Bali na sa 7th floor ho mga kamangyan yung kantin namin. Kapag kukuha nga po pala mga kamangyan ng pagkain ay kailangan mag-swipe ng card. Dahil yan ho ay may bayad at ikakaltas naman yan sa sahod. Ayan, kapag mahilig ka mga kamangyan sa noodles ay dito ka. Meron din naman sa kabilang buffet. Diyan nga ho mga kamangyan sa buffet ay maraming gulay-gulay at kailangan din mag-swipe ng card kapag kukuha ka. Diyan ho mga kamangyan ay madaming pagpipilian. May porkland, may bell pepper, may pipino, may grassland at meron ding greenland. Huy! At syempre healthy food yung sa akin. Dito nga po pala mga kamangyan sa company namin ay meron din Pinoy food at kailangan mo lang mag-key-in para umorder. Ganon din ho mga kamangyan sa healthy food. Yan yung healthy food na tinatawag ay mga pang diet gayon. Yan nga po pala mga kamangyan yung kantin namin at talaga namang napakalawak. Pwede kang mag-Chinese garter at piko. Meron nga din po pala sila dito mga kamangyan na pa-soup sa kainumin. Alam niyo ho mga kamangyan, dito lang ako nakakita na yung palang kalabasa at munggo pwedeng sabawan at gawing inumin. O di nyo kinaya. Di kaya ang kalabasa ay pampalinaw
linaw ng mata. At kapag ininom nyo pa ay mas lalo nang lilinaw ang inyong mata. Imbis na yung taong mahal mo lang ang pinakamaganda at pinakapogi sa paningin mo, ay baka pati yung jowa ng kapitbahay mo ay makita at ibigin mo, aroy ah. Mabuti sana kung ang makita mo ay katotohanan na dapat ay matagal ka nang namaalam sa taong mahal mo dahil siya ay salawahan. Huy! Daming commercial! Patapos na nga po pala mga kamayan yung break time dahil 45 minutes lang naman ho yan. 15 minutes sa umaga at 45 minutes naman sa lunch break kaya ang total ho ay bali isang oras. Pero minsan sumusobra ho yan, lumalagpas gayon. Parang fita, lagi may pasobra, aroy ah. Kailangan ho natin mag-toothbrush para fresh pagpasok. Baka mamaya isda at baboy ang ulam natin tapos yung hininga natin amoy fishport at amoy pigi rin na pala. Huy! Oras na nga po pala uli para magtrabaho ng marangal. IPQC or In-Process Quality Control nga po pala ako at more on micro kami. Tagatingin at tagahanap ng mga NG. Kaya kung may gusto kang ipatingin, dalhin mo din i-micro natin ang puso ni Uncle at ni Ante. Baka sakaling makita natin kung may number 1 o number 2 pa tapos may kamuama chup-chup pa sa hating gabi. Huy, walang gayon. Ang pagod nga po pala sa amin ay puso, isip at katawan. Madalas naman ho kami nakaupo sa maghapon pero may part lang talaga na kailangan namin magbuhat. Fast forward na nga huli mga kamangyan at break time na uli. Bali na ho yung break time sa hapon at last break na ho yan. Bali 45 minutes huli yan at pwede ka mag-extend kapag katawagan at kasuyuan mo si jowa. Huy, walang gayon, bawal yun. Pero sabi nga nila masarap daw yung bawal, aroy ah. Kailangan pa din natin sumunod at pahalagahan ang ating trabaho. Dahil yung trabaho na meron tayo ngayon ay pangarap ng maraming tao kaya mapalad pa din tayo. Dito nga po pala mga kamangyan, sa kantin namin ay may maliit na convenience store. Meron ding bendo machine kapag gusto mo magkape. Kape na matapang at kaya kang ipaglaban. Sa sobrang tapang ay kahit 5 pa kayong ipaglaban, aroy ah. Yan nga lang po pala mga kamangyan yung kakainin ko ngayon. Kapag nga po pala last break na sa hapon ay medyo nakaka-excite na dahil ilang oras na lang ay uwian na. Makakapag-message ka na kay darling nang nakauwi na ako. Kumain ka na ba? Huwag ka magpapagutom ha. I love you. Huy, ang sweet. Daming langgam. Fast forward na nga mga kamangyan dahil yan yung pinaka-exciting part dahil uwian na. Yan nga po pala mga kamangyan yung pinakahihintay sa buong maghapon. At least may hinihintay. Hindi tulad ng taong mahal mo na nga akong panghabang buhay pero sumablay. Huy, walang gayon. Napakadaming hugot. May araw nga ho mga kamangyan na talagang pagod na pagod. Yung tipong parang gusto mo na lang sumuko kaso hindi pwede kasi kailangan tayo ng mga taong umaasa sa atin. Kaya lalo nating mahalin ang ating sarili at ibigin natin ang ating kapwa. Pero hindi ho yung kapwa ng iba ha, aroy ah. Doble nga po pala mga kamangyan yung excitement dahil payday ngayon. Ang sarap malaman kung magkano ang pinaghirapan sa loob ng isang buwan. Minsan kahit nakakapagod sa maghapon talaga namang napakasarap kapag uwian na, huy, feeling, akala mo naman talaga pagod na pagod. Minsan naman ho inadating talaga yung walang gawa kaya maswerte ang araw kapag gayon, panahikablaang aroy ah, nakakapagod din kaya yun. Kaya nga ho yung masarap makita yung labasan tapos madilim na, ay talagang katotohanan na uwian na. Sa 7-Eleven nga po pala ako didiretso niyan para mag-withdraw ng kayamanan. Huy! Ito na nga po pala mga kamangyan yung pinakahihintay. Magkano nga ba ho yung sinahod ko? Dito nga po pala mga kamangyan sa company namin ay online yung payslip tapos dyan namin titingnan sa apps. At ang sinahod ko nga po pala mga kamangyan ay yan, 55,914 NT. Kaya nga po pala mga kamangyan, inabot yan ng 55,914 NT ay dahil nakareceive ako ng recontract bonus na 20,500 NT. Dito nga po pala mga kamangyan sa company namin kapag nag-renew ka o pumirma ka ng bagong kontrata ay nagbibigay sila ng tinatawag na recontract bonus. Yung makukuha mo kung magkano ay depende ho yun sa performance mo. Tapos binayaran din ho nila yung leave ko na hindi ko nagamit na 6,671 NT. Bali 55,914 NT minus 20,500 na recontract bonus equals 35,414 minus 6,671 yung leave ko equals 28,743 NT times 1.88 dahil yan ho ang palitan equals 54,036 and 84 centavos. Bali mga kamangyan, yan ho yung malinis na sahod ko sa peso at wala hong overtime yan. May liban pang isa. Linis na ho yan at kaltas na ang lahat, bali yan na ho yung pinaka-net pay ko. Pero dahil nga ho nakareceive ako ng bonus at binayaran yung leave ko, kaya umabot ng 55,914 NT yung sahod ko. At magkano nga ba sa peso yung kabuuhan ng sahod ko? Bali 1.88 nga po pala yung palitan dito sa GoPadala. 55,914 NT times 1.88 sa peso equals 105,118 pesos and 32 centavos. All glory to God. Sa mga kamangyan ay na-inspire ko kayo. Kaya mga kamangyan, kung isa ka rin sa nangangarap na magtrabaho dito sa bansang Taiwan, ituloy mo lang. Huwag ka agad susuko mga kamangyan dahil naniniwala ako na kung kaya ko, mas kaya nyo rin. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Kanya lahat. Bye mga kamangyan!